Isang nakakagulat at kontrobersyal na balita ang yumanig sa buong sambayanan. Kinumpirma umano ni First Lady Liz Atansmag sang araw ng kanyang pagbitay matapos maaresto sa Los Angeles, California dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Ang insidente ay nagdulot ng matinding gulat at pagkalala hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi maging sa pandaigdigang komunidad. Ayon sa mga ulat sa mga banyagang media, nahuli si Liza sa isang anti-drug operation ng mga otoridad ng US kung saan siya ay nadawit sa umano'y drug trafficking network. Matapos ang masusing paglilitis, napatawad siya ng parusang kamatayan. Sa isang pahayag mula sa kanyang legal team, inumpirma raw mismo ng First Lady ang petsa ng pagbitay kasabay ng panawagan ng hustisya at katarungan. Samantala maring tinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon at tinawag itong bahagi ng malawakang black propaganda laban sa administrasyon. Habang patuloy na umuugong ang mga usaping ito, inihintay ng publiko ang mas malinaw na impormasyon at opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, tila hati ang opinyon ng publiko. May naniniwala sa balita habang iba naman ay nananawagan ng masusing verifikasyon. Patuloy po kaming maghati ng mga pinakabagong detalye kaugnay ng kontrobersyal na kasong ito. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Naintindihan niya at yung mga hinaing ko, sabi ko na gano'n sa kanya, eto lang kami. Wala kaming planong magkaroon ng posisyon sa Pilipinas. Tulad ngayon, napag-usapan namin yung 64 pesos per day. Sabi ko, Attorney Trix, yung Pilipino gusto ng 64, parang dapat makontento sa 64 pesos per day. Tapos kami dito, gusto ba namin isawsaw yung aming mga sarili sa magulong dilubyo na bansa dahil puro bangag. Diba? Sabi nga niya, we're grateful dahil kayo, kahit nasa Canada kayo, you're still talking about or fighting about your country. Kasi sabi ko, galing kami dyan. Nakita namin yung ginagawa ng pangbabangag, hindi lang during administration, in the past. Anong mahihita ko? Anong mahita namin? Kamatayan. Ayan si Harry Roque. Kung tutuusin, ano mahita niyan? Narinig yun naman na yung family niya, okay, and even before as a lawyer, kung tutuusin, wala na dapat, di ba? Magpapahinga na siya at may medical condition pa siya. Pero hindi ko makalimutan, Spokes, yung sinabi mo sa akin. Marlica, wala naman akong ginawa sa kanila, sasagutin ko sila. Ba't ako matatakot? Hindi ako matatakot. Haharapin ko sila. I advised him, no. Kung ako sa'yo, hindi na ako uwi dyan. Dahil by hook or by crook, gugurgurin kanila. Hindi sa may bolang kristal ako dahil nakikita natin yung pattern ng ginagawa nila. Nakikipagsabuatan sila sa mga makakaliwang grupo. Nakipagsabuatan sa banyaga, di ba? By September na, baka ibabangbang na kayo eh. Remember that? Huwag niyong kakalimutan yung pinag-usapan natin. Baka ibang bangbang na kayo. Now, the Afghans are there. Hindi pa kayo kikilos. Putang ina, 64 pesos na nga lang ang budget nyo na makontento kayo. Tapos, meron pang mga Afghans. Di ba? Ano yan? Palalamunin yun ng gobyerno. Palalamunin ito na hindi mo alam kung sila ay mga o manggugurgor, you don't know. Galing siya doon sa magulong bansa. Hindi natin alam kung tanim or whatever, you don't know. Tapos magdadagdag pa ng mga palamunin sa bayan natin. Hindi na nga mabigyan ng proteksyon ang mga batang nawawala, all ages actually, na mga kinikidnap. Dahil si Satanas ang mastermind ng lahat ng kidnapping ng kidnapping particularly sa Turkey. Magdadagdag pa ng ibang lahi. Palamunin ng gobyerno. Pero kayo, makontento daw kayo sa 64 pesos na meal ng isang araw. Pero sila, okay lang na gumastos ng 10,000 per plate during the SONA. Pero sila, okay lang na nakawin ang pera ninyo, 1 billion a month. We're talking about the flood control pa lang. Your choice.
Hindi sa may bolang kristal ako. Pero ito ay series ng ginagawa nila na nakikita mo yung galaw nila. Naglabas ako ng pulburon video. Meron silang mga pangontra na AI daw, pero authenticated na. O, tumahimik sila. Lumabas si Cathy Binag, o tumahimik sila. Lumabas ako ng video, ng picture na magkasama si Bangag Jr., yung mga grupo nila doon. Nakita nyo naman yung palangga. I-share nyo yun. My God. I don't know, Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo dati, kung pwede ko lang kayo sakupin. Okay. Nandun si Cassandra Ong. Diba? O, yung Rainier Chu, nandun doon. Yung mag-asawa, yung mga sino paniniwalaan nyo? Ako na itinataya ang buhay? O ito mga buwaka ng inang, mga legislators na pinakikinabangan ang pera ninyo? 50%, maybe more than that, ang pera ng bayan ay napupunta sa kanilang mga kulasisi, sa kanilang pamilya, mga bahay sa Paris, sa Amerika at iba't ibang mga bansa, mga kababayan. Wala kayong gagawin? Ano sasabihin nyo? Maharlika, more video? Putang ina nyo. More video? Kaya sabi ko, ano kayo, sadista? Sabi nga namin, Attorney Trixie, sabi niya, minsan nakakapagod, di ba? Pero hindi dapat mapapagod. Sabi ko, hindi ako mapapagod. Nakakaawa lang yung mga Pilipino. Nakakaawa lang yung mga biktima ng mga bangag. Number one, yung mga biktima ng mga bangag. Sino ang biktima ng mga bangag? Kayo. Kayong mga tricycle driver, jeepney driver, actually lahat kayo. Maliban lang sa mga contractors, sa mga negosyanteng kasabwat nila, sa mga cronies nila na gumagastos, party here, pulburon buffet, chokchakan here, chokchakan there. August 16, yung pinost kong video, nakpakanta-kanta si Bangag. Habang kayo ay naghihirap, habang kayo ay hindi, makontento daw kayo, 64 is that's enough for you guys. 64 pesos. Sila ay multimillion ang party sa Malacanang. Yang buwaka ng inang Satanas na yan. Nagpapanalo ng loto. Yang si Mel Langka, lahat yung mga puki ng inang yan. Na umamin naman sa Kongreso na pinabricate ang picture ng mga loan bettors. Yung mga jutang ginimis na yan. Ngayon, gusto nyo? Ayaw nyong kumilos? Again, I'm not gonna stop. Pero kayo ang magiging miserable ang buhay, hindi sa akin. Kayo na hindi nakakakain ng tama, na hindi nagkakaroon ng nutritious food ang inyong mga anak. This is not about Harry Roque. 24 hours lang dyan si Harry. Hindi naman siya makukulong ng wala. Sabi nga sa post niya. Okay? Sa post niya, ano naman ang kriminal na ginawa niya? 24 hours lang yan. Sila Lorraine at saka si Ka Eric, 5 days sila, di ba? Pero sino ang magsasakripisyo? May pera yan. Makakakain yan sila. But why they're still fighting? Si Pangulong Duterte, pwede na magpahinga yan. I-enjoy na lang yung life niya. Pero nakikita niya na bangag ang gobyernong ito. Hindi ko napanood yung pinalabas silang preso. I told you, di ba, na nagpalabas sila ng preso. Nagkamali ba yung puting ahas ko? Again, it's not because na mayroon akong bolang kristal, pero ito'y mga A1 information na galing mismo sa loob, even sa loob ng Malacanang, na nakikita ang kahayupan, kahudasan, kataksilan ng mga bangag na ito. Bakit ko itataya ang buhay ko dito, mga kababayan? Ano bang mapapala ako dito? Kamatayan. Gurguran. Pero, sabi ko nga, sa kahit sinong makausap ko, I cannot change my DNA. Hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo. Di ba? Kung yun yung nararamdaman mo. Kaya sabi ko, kahit buhay ang kapalit. Sabi ko nga, buhay ko kapalit. Buhay ng mga putangin ng lahat. Gurgurin na lang ng ano yan, ng tadhana. Why not? EDSA na kami. Ngayon na kayo mag-EDSA pa lang. Ay, punta kayo sa Congress. Anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Lahat na malapit. Wala pa akong tulog palangga. Actually, magkikita pa kami bukas eh. Manila, 7:39 p.m. You have to get out. Naghintay lang kami lalabas kung may leader at puwersa. Zeni. Kayo ay maging leader sa inyong mga sarili. Huwag na kayo mag-antay ng leader kasi once na lumabas kayo, mga kababayan,
Tuloy-tuloy na yan, di ba? Maglumabas kayo, ipakita ninyo. Kung madyan kayo sa Maynila, malapit kayo sa Congress, get out. You show your support, not only for Harry Roque, pero yung suppression ng freedom of speech, yung panggigipit, yung harassment, yung pang-aabuso sa batas. Not only for Harry Roque, but for your future ng mga anak ninyo at ng inyong mga kaapu-apuhan. Lumabas kayo ngayon na. Yung mga malalapit lang. Siyempre, mga sa probinsya, malayo kayo palangga. Tignan natin. Baka may puting ahas. So, galit na galit sila, mga kababayan. Okay? Sabi sa akin, ito, kami message lang. Miss Maharlika, booking na kasi sila na sila ang king and queen ng Pogo. Kaya ngayon talagang pinag-iinitan si Attorney Harry Roque at ang mga kritiko ng mga Duterte. Isa-isahin po kayo, ma'am. Mag-ingat kayo. Alam ko naman na talagang kasama ako dyan sa listahan na yan. Nakakalungkot na po dito sa Pilipinas. Dahil yung mga kapulisan at itong ating mga kasundaluhan, sunod-sunuran lang sila. Pero alam po namin na kapag ang tao ay lumabas at magsalita, hindi po magkakaroon ng kaguluhan dahil nakikita ng mga nakikita nila kung ano ang tunay na nangyayari sa bayan. Napakaganda na po, nang nasimula ninyong laban. We're thankful dahil hindi po kayo nagsasawang lumaban para sa amin, Miss Maharlika. Nakakaawa na po yung sitwasyon namin dito sa Pilipinas. Ang taas ng krimen, taas ng bilihin. Sana kumilos na yung taong bayan na magsalita. Grabe na yung bangag na administrasyong ito. Actually, ma'am, napanood namin yung hearing. Obviously, tinarget talaga ni Butod si Harry Roque. Dahil isa siya sa mga supporters ng Maisog. Nakakalungkot na po. Sana kumilos na ang ating mga mamamayang Pilipino. I've been telling you since ako 2022. Sabi ko nga kay Attorney Trixie, Attorney, sabi ko, hindi ko nga inisip na darating tayo dito sa moment na to na makasama kita na magkakapi tayo dito. Kasi nasa government siya. I criticized you. Diba? Ayaw ko nga siya na maging na maging maging nasa presidential communications. I was very vocal. Okay? Tapos, siya pala ay isang biktima din. Si Lisa Tanas ang nagpatanggal sa kanya. Pati sa trabaho niya sa Karambola, di ba? Well, bago pa kami nag-usap, si Lisa Tanas ang may kagagawan lahat. It's the same thing with Attorney Vic. Si Lisa Tanas ang lahat ng gumagawa ng kahayupan dahil siya ay anak ng dyablo. Hindi siya anak ng tao, siya ay anak ng demonyo, anak ni Judas, anak ni Lucifer, name it. Unang-una siya ay manggugurgur, smuggler, kidnapper, lahat. Kaya ito ngayon ang kapalit. May gugurgurin lang ako. Dali lang. Putang ina mo ayan. Ginurgur kita. Gago ka. Ayan, pinatay ko na si Bingot. Si Bingot. Huwag kayong mag-alala. Sugo ni Lisa yan. Bukas sa EDSA na tayo, please, sabi ni Edita. Ngayon na, huwag nyo nang pabukasan yan. Yung mga malalapit, lumabas na kayo ng bahay, ipakita nyo speak up day. Actually, you know what? Sabi ko nga kanina, Harry Roque, madidetain na siya for 24 hours. Ito'y hudyat. Ipakita nyo sa kanila ang hagupit ng inyong mga boses. Get out! Now! Get out or never. Lahat na nakapaligid dyan, get out. Ipakita nyo sa mga ulupong na mga kongresistang itong bayad ang pagkatao, magnanakaw, kawatan, lahat. Ipakita nyo sa mga bangag na kayong mga matitinong Pilipino ang dapat mamuno, hindi sila. Binurgur ko na. Bamaw, ginurgur ko na. Katibi na. Di ba? Agent Morales, lahat.
Kumukuha na ng timing yan. Kaya nga sabi ko nga, Kati, mag-ingat ka. Well, anyway, well, I'm not gonna say something, you know, let her speak for herself. Pero sabi ko nga, girl, sister, mag-ingat ka dahil demonyo kalaban natin. Nakarating sa akin, di ba nakwenta ko na gugurgurin ka din. Ipagugurgur ka sa aking source, ipakugurgur ka ni Tambaloslos. Sabi ko, mag-ingat ka. Lahat tayo gugurgurin. Pag-ingatan mo yung sarili mo, yung mga anak mo, kasi demonyo kalaban mo. Aantayin niyo pa bang magurgur to mga to ng mga bangag? Kumakalat na, bumabaha na ng pulburon, ay ng illegal na asin. Puntahan nyo na si Harry Roque, sabi ni ano. Ay, nako, mga kababayan. Isang pagkakamali talaga, sabi ni Joanne na nakabalik ang mga Marcos. Grabe ang ginawa ng mga putang ina mga ito. Hello, Idol Miss Cathy Binagan. Di ba si Cathy? Truth be told, nasa YouTube yata siya. Mag-ingat ka, my sister. Si Bartek ang uunahin. Ganito pala ang feeling ng mga taong noong panahon ni Marcos Sr., sabi ni Mariao. Ganito pala, di ba? Ganito pala yung feeling, di ba? Imagine niyo, hindi natin akalain. Di ba ako, supporter pa ako ng budol administration. Pero at least hindi tayo nagpabudol hanggang ngayon. I know we're gonna win. People will win. God is with us, sabi nga ni Rich TV. We will win. Dapat lumabas na kayo dyan. Nako, kumilos na kayo. Revolusyon, sabi ni Will Malls. Miss Cathy Binag, mag-ingat ka, madam. Palangga, mag-ingat ka. Pero I know, like you, na may faith na people will win. I know. Mag-agree ako sa inyo, people will win, mga palangga. I don't know kung nag-hearing pa rin sila. Tama ka, Cathy, no? Tama ka na magpapalabas sila ng mga preso para idiin ang Pangulong Duterte. O ngayon, inimbita nila ang Pangulong Duterte para imbitahin na naman doon sa Kongreso. Anong target nila? Iko-contempt naman nila yun. Lalo na yung bibig ni Pangulong Duterte. That's the purpose. Para gurgurin tayong lahat. And I don't think Pangulong Duterte ay pupunta doon. Si Atty. Harry, lawyer magaling, I don't know. Hindi ko alam. Maaaring pwede may mga paraan para hindi siya umattend doon kasi gugurgurin din siya. I don't know kung anong gagawin ng mga abogado ni Pangulong Duterte na hindi siya umattend doon sa contempt na yon, mga palangga. Ay, sa contempt. Sa hearing na yon. Ano what I mean? Yan ang eksaktong gagawin kay Pangulong Duterte. November pa lang of 2023, sabi ko, ang SMNI gugurgurin, si Pastor Quiboloy, sabi ko, galing sa ating podcast, si Pastor Quiboloy gugurgurin, ang mga vloggers gugurgurin, si Pangulong Duterte gugurgurin, si Inday Sara gugurgurin. Alam nga naman si Inday, nakinig lang sa akin, no, mag-resign ako kasi sinabi ni Maharlika. Walang ganun. Dahil mismo siya, nakita ni Inday Sara na siya ay tinraidor, pinagtaksilan. Imagine niyo yung revelation niya noong nakaraan. Pinuntahan siya ni Amy at ni Bangag sa Davao para kumbinsin dahil ayon sa mga pamilyang Bangag, hindi sila mananalo kung wala yung support ni Inday Sara. Kita niyo ang pagiging ungrateful at pagiging demonyo. Demonyo lang po ang pwedeng gumawa yan na ilulure mo, lulukuhin mo yung wala niyang pinagkaiba sa mga scammers o manloloko, mambubudol. Na kunyari magpapakita ng kabaitan sa'yo, yung pala sasaksakin ka sa likod. Ito ang mga Marcos na ito. Kaya nga sabi ko kay Inday Sara, kahagabi ba yun? Ano ba talaga? Ayan si Amy Marcos, ano ba sa'yo? Magpapabudol ka pa ba muli? You have to speak up now for us, for the people, dahil hanggat dumidikit ka kay Senator Amy at hindi nagsasalita yan, dahil ang sabi niyan, magsasalita siya eh. According to my source, magsasalita siya. Kasi siya mag-authenticate sa kapatid niya na Addictus Benedictus. Bakit hindi pa siya nagsasalita? Kaya i-push natin to si Inday na kung ikaw, Inday, ay totally na naniniwala na sa pinakita sa inyo ni Lisa Tanas at ni Bangag
na ungrateful, hindi na sa friendship ninyo, kung di walang isang salita sa pinangako nilang ibangon muli at uniteam, then you have to trash Amy Marcos now. Or else madadamay ka dito. Kasi what? Si Amy naglalaro. Dahil re-electionist siya eh. Wala na siyang loyalista. Tapos, definitely walang DDS. Kaya nagpe-play siya ng ganyan sa gitna. Nagpe-play ka, Amy. Alam ko mga galawan mo. Okay? So kung gusto mo, dahil sa yung mga tao mo sa likod mo, na ikaw ay magsasalita, dinilay mo na. Sabi mo, noong July, magsasalita ka. Oh. Noong August, magsasalita ka. Ito nakaraan, hindi ka pa nagsasalita. Kaya nga, we challenge Inday. You speak up din, Inday, kung ano ba talaga ang laro ni Amy Marcos. Hindi enough ang friendship nyo. Putang ina, yung kinabukasan ng bayan ang at stake dito. Magpapabudol ka pa ba muli sa Marcos na yan? Kasi kung magpapabudol ka, wala nang kakampi ang taong bayan. Pinaglalaroan ka lang. I know you're smart enough. Alam mo, nakikita mo kung anong galaw, then magsalita ka. Sabihin mo kay Amy, ano ka ba? Dahil lumuhod naman siya sa inyo. Yang pamilyang yan, lumuhod sa inyo na huwag pangalanan si Marcos Jr. na siya ay narco-politician. Di ba? Ano ba inaantay ni Amy Marcos? Di ba sabi ko sa inyo, isang hibla na lang? Yung mga nangungulit sa akin? Ilabas mo, Amy Marcos. Wala ka ng loyalista dahil isinusuka, dahil inutusan na ni Lisa Tanasan. Wala na rin DDS. Pero kung magsasalita ka at ito authenticate mo at ipagtanggol mo ang bayan, dahil ito 99.9% walang tiwala sa'yo, mambubudol ka din daw eh. Kung magsasalita ka, kasi mga kababayan, ito behind the scene, na magsasalita daw siya na aaminin niya sa inyo, sa taong bayan, na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Huwag nyo na kaming paglaruan. Huwag nyo paglaruan ng bayan. Inday Sara, huwag ka nang pumayag na paglaruan ka ni Amy Marcos. Sayang ang galing mo. Sayang naman yung nakikita mo na yung kademonyuhan, tapos paglalaruan ka ni Amy. Ay magagalit ako. Bahala na kayo sa buhay ninyo. I will still speak, pero hanggat ikaw ay nakipagkaibigan dyan at ini-etchos ka, ano to, lokohan? Sabi nga nila, blood is thicker than water. Pagsalitain mo yan, bigyan mo ng ultimatum. Kasi sinabi niya, mga kababayan, ay ito magkabukingan na tayo, pakialam ko. Wala naman akong pakialam sa pangalang Duterte o Marcos o whoever. Ang pakialam ko yung taong bayan. Nangako si Amy Marcos. According to my source na magsasalita ka, Amy, nangako ka. Na magsasalita ka, sabihin mo sa taong bayan, kaya nga I'm holding on to that. Nangako ka na ikaw ay magsasalita, sasabihin mo na yung kapatid mo ay addict. Then alam naman ng, na ano na yan ni Cathy Binag. Naglalaro ka dahil sa iyong political, career? Ilulubog ka namin sa komuno eh. Kasama dun sa baha na yun, ilulubog ka namin, ilulubog ka ng taong bayan. Lahat kayo. At dapat nga, pag nalubog na kayong lahat, yung Marcos na apelyedo na yan, hindi na nag-i-exist sa Pilipinas kasi malas yan. Dapat may karoon ng batas na yung Marcos ay burahin sa mapa. Dahil yan ay salot, nagdulot ng dilubyo, ng karahasan, kadiliman, kidnapping, smuggling sa bayan ito. Or lahat ng mga kongresistang demonyo ngayon na kay Harry Roque. No more Marcos, sabi ni Doms. Nakikipagplastikan dahil need niya ng boto. Taong bayan ang tunay na makapangyarihan, sabi ni Lady. Yun na nga sinasabi ko. Kaya nga, ito, for sure may mga kaibigan yan si Inday nanonood. Ito, Vice President Inday Sara. Marami kang supporter, totoo legit ang supporter mo. Pero, wag mong hayaan na kaming mga nagsusuporta sa iyo, okay, ay tuluyang magalit at mainis dahil hindi mo pa yan nililigwak si Amy. Dalawa lang yan. Ligwakin mo o sundin niya ang sabi niya na magsasalita siya na ang kapatid niya ay bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon.
Magsabi ka, not only yung kapatid mo, ang sister-in-law mo na smuggler, kidnapper, at bangag na bangag sa ipinagbabawal na gamot dahil ikaw mismo, Senator Amy Marcos, Agosto of 2022 ang nagsabi sa akin na inuutosan ba ni Lisa, na inuutosan, sa kay Pebbles Talakera ba kumukuha ng ipinagbabawal na asin si Lisa Marcos? Kaya nga na-shock ako, di ba? Wala nga akong kinalaman dyan dahil, denial pa rin ako na siya ay gumagamit ng polvoron o illegal na asin. Sinabi mo sa akin yan, Amy Marcos. Alam mo na si Lisa, ang mga pamangkin mo ay polvoronic to the highest level. Kaya ikaw, Inday, I'm not telling you what to do. But you should know kung ano kulay niyan. Ito lang ang hiling namin. Ito nakita nyo? Yung mga comment, basahin nyo. Dalawa lang yan, Inday. Ibasura mo siya, tutuloy natin ang laban ng bayan, bumalik siya sa kapatid niya, kasi andyan naman, nasa slate siya, di ba? Senate slate, kasama siya. Then, people will fight, people will support your cause, Inday Sara. Nakikita naman namin Pero kung makipagplastikan ka, kasama ka dito sa paglubog, sinaasahan ng bayan, kami-kami na lang. Kung sino ang pwede makita namin tagapagtanggol. O nakita mo ngayon. Nakita mo ngayon ginawa kay Harry Roque. Mga abogado kayo, ginawa sa kanya. Ginigipit siya. This is not about Harry Roque. Pinapakita nila Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!